Shoutout nga pala kay Michael Romero, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Nikola Jokic, ngayon lang nagbabala sa isang laro. May warning sa Game 6 laban sa OKC at natutunan sa Warriors matapos matanggal. Ano ang susunod sa Golden State? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Kaunti lang ang naging pagitan ng Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder sa kanilang serye sa Western Conference Semifinals. Bagaman tila hawak ng Denver ang momentum matapos nilang manalo sa Game 3 sa overtime at makuha ang kalamangan sa serye, nabigo si Nikola Jokic na pangunahan ng kanyang team sa panalo sa huling dalawang laban kontra kina Shai Gilgeous-Alexander at sa kanyang mga kasamahan. Dahil dito, ang Nuggets ay nahulog sa isang pagkakalamang pabor sa Thunder matapos ang pagkatalo nila noong Miyerkules sa Game 5. Sa kabila ng pagkakaroon ng 8 puntos na lead pagpasok ng ika-4 na quarter, matindi ang naging laban ng Thunder at nalampasan nila ang Nuggets sa huling 12 minuto para makalapit sa isang panalo tungo sa Western Conference Finals. Habang papunta ang serye sa Denver para sa Game 6, tila hindi nababahala sina Jokic at ang Nuggets. May championship DNA ang team na ito mula sa kanilang pagkakapanalo ng titulo 2 taon na ang nakaraan, at nauunawaan nila ang oportunidad na nasa harapan nila ang do or die sa kanilang sariling teritoryo. Kaya naman nagbigay ng matinding babala si Jokic sa kanilang kalaban at sa lahat ng nagdududa sa Denver matapos ang kanilang pagkatalo kahapon. Hindi kami basta-basta susuko at ibibigay na lang sa kanila ang laro bukas, ani ni Jokic sa mga mamamahayag pagkatapos ng laban. Maglalaro kami sa harap ng aming mga fans. Sa tingin ko, tanging yung pangalawang laro lang ang naging tambakan at ang ibang laro ay naging kapanapanabik. Nandoon kami. Kaya sa tingin ko may pag-asa kami at ibibigay namin ang lahat. Bagaman umiskor siya ng 44 na puntos at may 15 rebounds sa pagkatalo ng Nuggets sa Game 5, naging hamon pa rin para sa kanya ang seryeng ito, lalo't nasanay ang mga tao sa kanyang matataas na scoring bilang isang 3 beses na MVP ng liga. Sa 3 laro bago ang pagkatalo noong Game 5, nahirapan si Nikola na makuha ang kanyang dating forma. Ang pagkalamang ng Thunder at ang posibilidad na ma-eliminate sa sariling home court ay hindi ka nais-nais para kina Jokic at sa Nuggets. Gayunpaman, tila nahanap niya ang kanyang offensive rhythm. Maganda rin ang ipinakita ni Jamal Murray sa laban. Hindi ito masaya, pag-amin ni Jokic. Pero bawat dikit at kompetitibong laro ay masaya para sa akin. Kahit playoffs man or unang laro ng season, pareho ko lang nilalaro ang laro. Iyon ang susi sa pagiging handa sa tamang mindset. Bawat laro ay pareho lang. Ganun ko hinaharap ang bawat laban. Puno ng kumpiyansa ang Nuggets. Alam ni Jokic na kaya nilang talunin ang Thunder na nanguna sa Western Conference standing sa regular season, ang pinakamahusay sa buong liga. Alam ng Nuggets na 4 na panalo ang kailangan upang makuha ang serye at marami pang pagsubok ang kakaharapin ng Oklahoma City upang makuha ang huling panalo kontra kina Jokic, Murray at sa buong roster ng Denver sa Game 6 sa Biyernes. Kaya't malinaw ang mensahe niya, iaangat ng Nuggets ang kanilang laro at posibleng magtulak ito sa isang desisyong Game 7 upang tapusin ang serye. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa kabilang balita, hindi pa kailanman na-sweep ang Warriors sa isang playoff series sa ilalim ni Steve Kerr bilang head coach. Pero sa unang pagkakataon, natalo sila ng 4 na sunod-sunod na playoff games matapos matalo sa Game 5 ng Western Conference Semifinals laban sa Minnesota Timberwolves ngayong araw sa Target Center. Si Stephen Curry, dahil sa strained na kaliwang hamstring, ay hindi nakalaro sa 4 na pagkatalong iyon. Ang Warriors ay may 4-1 na record kontra Timberwolves kapag kasama si Curry ngayong season at walang panalo naman kapag wala siya. Para manatiling buhay ang kanilang season at ang pag-asa ni Curry na muling makapaglaban para sa kampeonato, milagro ang kailangan ng Warriors. Sa halip, wala silang naipakita. Nang mapababa ng Warriors sa siyam ang lead sa ika-4 na quarter, agad itong ibinalik ng Timberwolves sa 14 na puntos at palaging may sagot sa bawat run ng Warriors. Si Brandon Podziemski ay nagtapos ng serye sa kanyang pinakamagandang laro sa conference semifinals. Ang second-year pro ang naging pinakamahusay na player ng Warriors, nagtala ng team-high 28 puntos sa 11 sa 19 na shooting, may 6 na rebounds, 4 na assists at 2 steals. Pero ang kwento ng Warriors na wala si Curry ay dapat sanay si Butler, ang co-star na nakuha nila sa trade deadline. Sa ikalawang sunod na laro, hindi niya naipakita ang playoff Jimmy na inaasahan.
11 beses lang siyang nag-shoot at 4 lang ang pumasok para sa 17 puntos. 9 dito ay mula sa free throw line, bagamat siya ang nanguna sa rebounds na may 6 na rebounds, 6 na assists at 3 steals. Ang dalawang pinakamahusay sa serye ay sina Anthony Edwards at Julius Randle ng Timberwolves. Malinaw na nilamangan nila sina Butler at Draymond Green. Si Randle ay nagtala ng game-high 29 na puntos, habang si Edwards ay may double-double na 22 puntos at 12 assists. Napadali ng opensa ng Minnesota ang depensa ng Golden State sa huling mga laro at tinapos ang season ng Warriors na parang tinadtad ng mantikang kutsilyo. Sa loob man o labas ng arc, komportable ang Timberwolves. Malinaw na mas epektibo ang opensa ng Minnesota kumpara sa Warriors. Ang Butler na tila Batman noong Game 3 ay hindi na muling nakita sa Game 4. Inaasahan ng lahat na magiging mas agresibo siya ngayong araw sa Game 5 matapos makipaglaban sa karamdaman at malimitahan ang kanyang produksyon noong Martes. Ngunit sa unang quarter pa lang, kapansin-pansin na hindi siya makapasok sa laro. Nagsimula siyang makakuha ng puntos mula sa free throw sa ikalawang quarter, 6 na puntos mula sa 5 free throw attempts at 5 field goal attempts. Hindi talaga siya nakapasok sa laro. Pumasok siya sa ika-4 na quarter na may 12 puntos mula sa 8 attempts. Noong Game 3, 26 na pagtatangka ang kinuha niya para makagawa ng 33 puntos. Sa huling dalawang laro ng season, 31 punto lang ang kabuuang nagawa niya sa 20 attempts. Hindi siya naging Batman, ni hindi rin Robin. Si Butler ay mukhang pagod at walang laban. Maaaring malaki talaga ang epekto ng kanyang karamdaman. Maaaring ang pelvic contusion niya ay mas malala kaysa sa alam natin. O baka ito na talaga si Butler sa edad na 35 taon, lalo na't wala si Steph sa tabi niya. Sa kabilang banda, isang highlight moment ang ginawang pagtalo ni Jonathan Kuminga sa ibabaw ni Randle para agawin ang rebound mula sa mintis ni Jaden McDaniels, tumakbo sa kabilang court at kumabig ng isang matinding dunk sa unang quarter. Ito yung klaseng sequence na inaasam ng Warriors, athleticism na may tunay na epekto sa laro. Si Kuminga sa ika-4 na sunod na laro ay agresibo agad pagpasok sa bench. Sa unang stint niya, 8 minuto sa first quarter ang nilaro niya at umiskor ng 9 na puntos mula sa 7 attempts. Nagtuloy-tuloy siya, nakalusot sa depensa, nakashoot ng 3 at nakipagsagutan kina Naz Reid at sa Timberwolves crowd. Habang may 3 Timberwolves na nasa double figures sa halftime, si Kuminga lang ang Warrior na umabot, may 11 punto siya. Kahit nakascore, lumitaw ang kahinaan ng player habang wala si Curry. Malinaw ang laki ng epekto ni Curry sa laro. Ngayong off-season, kailangang solusyonan ng team ang kakulangan sa shooting at scoring. Kinapos ang Warriors sa shooting at simula pa lang ay nahirapan na. Kahit may ilang magagandang individual na sandali, hindi ito sapat. Sa huli, muling napatunayan kung gaano kalaki ang epekto ni Steph Curry sa tagumpay ng team.